What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan si VP Sara mga kababayan. Aprobado sa Senado itong budget ng OVP mga kababayan. Kung kaya naman laking tuwa ni VP Sara at ng mga taga-suporta nito sa magandang balita na ito, no? Na ano kayo ngayon? Quadcom, Kongreso, pahiya na naman kayo. Nasa 10 minuto inapruba agad ng mga Senado itong budget na nakalaan sa OVP. Pero kayo kulang na lamang. Ipitin nyo ang budget ng Vice Presidente. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, panibagong tagumpay na naman to no, sa mga Duterte at sa mga taga-suporta nito. Natuloy-tuloy lang tayo no mga kababayan na ipaglaban ang tama at butatain tong mga naninira. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. Ikaw ang mamulo para sa pagbabago. Ano kayo ngayon, Quadcom? Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon sa piling mo. Ano kaya masasabi ng mga pulpul na kongreso, no? Ang mga nasa Quadcom yan. Ngayong aprobado sa Senado ang OVP budget ni VP Sara. Tama nga ang hinala natin, pamumulitika ang habol nitong mga pulpul na kongreso. Kala nila kasisikat nila, kababango nila. Di nila alam sirang-sira na sila sa taong bayan. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawag kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Session is resumed. Majority Leader. I move that we consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for her opening statement, and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President, and later to interpellate Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe is hereby recognized. Thank you, Mr. President. I would just like to insert into the records the budget for the Office of the President earlier, and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. It is my duty to present the body's consideration, the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. Thank you. Mr. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before I would make a motion, I would like to make this manifestation that in the proper time, in the period of interpellation, if it is okay with the good sponsor, that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget. If it's okay with the good sponsor. Yes, the proposal is welcome. Then it will depend on the body for the approval. Thank you, Mr. President, good sponsor. With that, I hereby move for the approval of the OVP budget. Before that, I think Senator Bongo Meron kami. wants to take the floor. I would like to take back my motion, Mr. President. Withdraw. Withdraw. I would like to withdraw my motion. Senator To give Bongo. way for the manifestation of Senator Bongo. Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang
pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sinumang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Kung gusto naman po magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no, na 2.026 billion, ay binawasan po ito, naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may bagyo, sasalanta. Tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisyatibang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical, and Burial Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Kung tayo nga sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang. Ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OBP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito na tinanggal sa budget ng OBP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po ay madagdagan, no? O maibalik ang pondo po na naaprubahan sa NEP for 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman po naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP pero underperforming. Correct. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Naku, Ang daming programa na pilit sinasama sa... yan yung mga ahensya na talamak ng nakawan kung natutulog ang pondo, mga kababayan. Mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po. Dahil hindi nagagamit yung pondo, ito, gustong magtrabaho, sana naman po mabigyan ho natin ng pagkakataon ang opisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa kabuuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po nating ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalinga ng kanilang pamahalaan. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong naghihirap nating mga kababayan, magtulungan na lang po tayo. Yun lang po ay panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Ito lang po aking pakiusap sana para sa social services para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Sana po madagdagan o maibalik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po yung mga nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po maibalik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator Christopher Bongo. Majority Leader. Senator. Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted, and at the proper time,
Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include for the Office of the Vice President's budget. Yes, what is the pleasure of Senator De La Rosa? Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. President, I seek a 1-minute suspension. Session is suspended for a minute. Ikaw ang pangulo para sa Tunay nga nakakayak, no, mga kababayan, tong pangyayaring ito sa loob ng Senado. At ngayon dumako naman tayo, no, dito sa video na ito na kung saan sinagot ni VP Sara ang katanungan ng media patungkol sa issue na gusto nilang buksan ang bank account ng mga Duterte. Ating sabay-sabay na pakinggan to, mga kababayan. So, sa susunod na linggo, lahat yun ay pupuntahan namin para gawin yung mga Thanksgiving in mind sa anniversary. Magkano question na po, wala po bang mga iba pang kalyado o kilalang tao na nagpapatil ng pagbati ng anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumunta sa Oo, kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Una-una dahil 9th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 9th anniversary sa susunod na taon na plano namin imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahati nga talaga kasi yung atensyon ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So, iwan namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, bibigyan na lang po paghahanda ng OVP ko. Ngayon may bagong pipito po. Yes, so kung anong sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi ma-serve ng national government offices. So, unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kabayan natin ng mga kailangan. Sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, sa mga secretary? Meron kaming relief box, non-food items ito. Usually na ginagamit banig, yung mga personal necessities, yung mga gano'n. And then meron din kami na food box. Naman ito ay bigas at iba pang mga handles. Okay. Ma'am, yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso ko kayo sa Congress for the Phantom. Bakit po bigla kayong napasok doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng budget. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Well, pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before, at itong umaga na yun, nalahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulo Rodrigo Duterte. And usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, hindi sila na tulong sa akin na pagsasabi, pagsabihan. So, did you do that, ma'am? Hindi nagtulong kasi they approach him to tell him what it's supposed to be. Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa meeting. Simula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi kumakain. So, nagpaalam ako na excuse na lang siya but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya na sinabihin namin na kumain na muna siya. Pero how was it po? Kasi earlier the Senate you said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. You were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagol lang kung sa Bisaya pa ang nagapangita po. Okay.
Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na punta sana, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. So, rating ng 1 to 10, sabi ko, you're at 12. But you mean it. He was really at 12, ma'am. So, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya eh. Ma'am, Okay, yes, ma'am. ma'am, I know na, of course, you were at the hearing, of course, nandun din yung Kaliban, si former Senator Trillanes. Well, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, kasi parang niraise yung former, No contest rin ha. yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Ma'am Adilet, saka sa inyo doon, joint account now. And sabi ko ni PRRD na he's willing to go through, magbigay daw po in public, and he will also push you and your brothers, Congolong and Mayor Pastel, to resign now pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, kasi 2016, nalilabas. Hanggang ngayon, may file ako yan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting nung Sa madaling salita, mga kababayan, gawa-gawa lamang ni Trillanes yan, no? Yung mga bank account na isinumiti niya sa Quadcom. At walang katotohanan yun. Di na nahiya itong Trillanes, mga kababayan. Araw-araw na lang gumagawa ng kahiyan sa harap ng kamera, no? Mapabagsak lamang itong si PRRD. even yung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin na po, may punta, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako. Tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayari naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit inimbitan nila ako, hindi man nila ako bigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drugs user, even if they kick your husband po na si Atty. Lucky. It's okay on this one. Siguro mas maayo kung sila na lang ang atuang pasibago niya na sila na lang ang pasagutin natin si Congressman Pulong Duterte and si Atty. Manasseh. I'm sorry, I have to ask this. Sinabi niya Presidente sa hearing na, sige bukas na mag-investigate ng ICC. Are you worried about this thing? Alabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare those naging statement ni President? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat muna. Sa akin, wala pa naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Nagsalita si VP Sara tungkol sa mga alleged bank accounts ng mga Dutertes na inaakusa ni ex-Senator Trillanes na
mayaman ang mga Dutertes dahil sa kanilang negosyo sa pinagbabawal na gamot. So, yun, pinuntahan mismo ni Pisara yung mga bangko na yun at nagtaka ang mga bangko na wala namang existing ang mga accounts. So, gawa-gawa lang ng mga taong may galit sa mga Duterte. So, old Correct. issue na ito, mga bank accounts. Kaya nga, matapang si PRRD na, sige, mag-sign ako ng waiver ngayon na, basta sampalin kita sa publiko. Sabi niya kay Trillanes. Ito naman si Trillanes na wala na. Akala niya, sikat pa siya. Noon, sikat yan. Ngayon, wala na. Tingnan mo, pagka senador, talunan. Ngayon, kakandidatong mayor sa Caloocan. Tingnan natin kung anong ibubuga niya bilang pagiging mayor ng Caloocan. Anyway, katatapos lang ang 89th founding anniversary celebration ng Office of the Vice President. Kaya yun, dinumog ng mga media personnel si VP Sara at yan natanong ang tungkol sa issue ng mga bank accounts. May mga katanungan pa tungkol sa ICC, prosecution, at iba pang bagay sa Office of the Vice President. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.